Sa palagay niyo, dito sa resignation ng dalawang opisyal at of course, under President Bongbong Marcos Jr.'s administration, sa legal na usapin, may implikasyon ba ito? Lalong-lalo na dito sa maanumalyang flood control projects na pinaimbestigahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, malaki ang message na pinaparating ito. Apo. Sapagkat, di ba ang official announcement naman, tinanggap ng presidente ang kanilang resignation dahil nga out of delicadeza, nag-resign sila kasi sinasangkot sila ni Zaldico at iba pa dito sa mga anomalya. So, yung usaping mag-resign out of delicadeza, matagal nang nawala yan sa ating gobyerno at sa ating lipunan, di ba? Opo. So maganda na, this is a very refreshing development. At maganda na bumabalik yung usaping delikadesa kasi yung mga iba ho dyan, nahatulan na nga yung iba, naakusahan niya yung ang tibay ng kwan now or in the past, walang nagre-resign. Kapit tuko lahat sa posisyon. Yung bang hinihintay nila, prove it beyond reasonable doubt. Sa ibang mga disenteng gobyerno, public servants, konting alingas-ngas lang, out of delicadeza nagre-resign to give way to due process at walang bahid na impluensya. So, to my mind, magandang example ito. No? Masakit man para sa kanya, but it's, yung pagtanggap niya kasi these are critical cabinet members. Ngunit kung totoo yung pagtanggap ng resignation out of delicadeza, magandang pangitain yan. It is one way of showing our people na seryoso siya. Na kahit yung mga malapit sa kanya at kinakailangan niyang pinagkakatiwalaan ng cabinet members, tatanggapin niya yung kanilang resignation out of delicadeza. So it's a very good example. It sends a proper signal to our people who are by now, yung iba impatient, yung iba hindi naniniwala dahil na rin sa mga nagdaang administrasyon, nagdaang mga gobyerno. Wala namang nangyari dun sa mga investigasyon. So to me, it is a refreshing thing. Opo. Attorney Cayosa, the word na ginagamit ay delikadeza. Ano po? Ano ba ang sinasabi ng batas kung ang isang appointed official ay mapapatunayang sangkot sa korupsyon? Well, mananagot siya. Either ibabalik niya yung ninakaw niya, makukulong siya, mafo-forfeit ang retirement benefits niya. Pero ibang-iba ho kasi yung delikadesa dun sa ikaw ay mahatulan beyond reasonable doubt. Yung ang hinahanap natin sa mga ibang opisyal, di ba? Na dapat maging maginoo sila, kagaya ng dalawang opisyal na ito, na konting allegation lang, ang kayo out of delicadeza para ipakita na hindi sila kapit-tuko, hindi sila kailang yumaman sa posisyon, at binibigyan nila ng leeway ang gobyerno na investigahan. So, to me, you are not compelled to resign out of delicadeza, pero magandang ehemplo yon. Yung conviction ho kasi dadaan yan sa litigation sa mga korte, napakahabang at masalimuot na proseso at it is proof beyond reasonable doubt. So, magkaiba ho ito. Higher level yung pag-resign out of delicadeza. It is, to my mind, it's very good na nangyari ito. Para lang, maipakita niya in one way na seryoso siya dun sa kampanya against corruption. Finally, my last question, Attorney Cayosa. Sa palagay nyo, the resignation ng mga officials ng ating gobyerno na critical, meaning a very important position, will this diffuse the tension sa political situation now sa ating bansa? Yung may mga merong nag-rally, may nagpapahayag ng kanilang saloobin?
In a way, I think it should. No? Oo. Pero siyempre, yung kaaway sa politika, at yun nga nakakalungkot, Kiko, yung kalaban sa politika, o kaya kung minsan, yung mga talagang magnanakaw, ginugulo na, pinopoliticize na lahat. Ganun po ba? Yung the squid tactic, classic squid tactic, diba? Na kung ikaw ay iniimbestigahan niya at meron ng matibay na ebidensya laban, guluhin mo na lang lahat. Magpasabog ka dyan. So it's some sort of squid tactic na pwedeng ginagamit ng iba, no? Yung kalaban niya sa politika, yun, ang pinapalabas nila ngayon o tingnan nyo, sangkot na sila. Di ba nag-resign out of delicadeza, wala pang matibay na ebidensya, sige, mag-resign na lang kami para wala kayong masabi, investigahan nyo kami kung gusto nyo. Di ba dapat yun puriin natin? But of course, for the political opposition, babalik na rin nila yan at sasabihin, sangkot sila kasi nag-resign. Hindi ho naman ibig sabihin gano'n na yun.